Magandang araw, ka-Star Buzzers! Ating pakinggan ang fiction story ng dalawang basketballista na sa una ay trip-trip lang ang jowahan pero kalaunay sineryoso ang trippings. Sa isang maliit na barangay ay may dalawang varsity players na tinitilian ng mga vaklushi, matronas at mga babaeng kaagaw natin sa komunidad. Si Rex, ang tahimik pero malakas sa court. At si June Drake, ang palabiro at team captain ng kanilang kupunan, ay minsang nagbiruan ng tikiman bilang katuwaan lang ng tropa. Pero sa likod ng biruan ay may mga damdaming hindi nila inaasahan. Sa gitna ng maiinit na training sa barangay court, laging tampok sina Rex at June Drake. Magkaibang-magkaiba ang kanilang ugali. Si Rex, seryoso. Halos hindi nagsasalita. Habang si June Drake naman ay laging may banat at pang-aasar. Pero sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay lagi silang magkatabi, magkaduo sa practice at palaging nagtutulungan sa laro. Isang gabi, matapos ang ensayo, ay masayang nagbiruan ang tropa. "O Rex, June Drake, mukhang kayo na ah," tukso ng isang teammate habang naglalakad pauwi. "Oo nga eh, baka nagtitikiman na to sa locker room," di lang sinasabi, sabay tawa ng isa. Sa halip na mainis, ay sinakyan ni June Drake ang trip. "Baka nga. Gusto mo Rex, subukan natin? Trip lang naman eh." Tahimik lang si Rex, pero ngumiti lang at sabing, "Baka ikaw ang di makabitaw." Nag-umpisa sa biruan ang lahat. Hawak kamay kunwari sa labas. Prank kuno sa mga tropa. Pero habang tumatagal ay nagiging totoo ang kanilang kilos. Sa bawat gabi ng pag-uusap, palitan ng memes, shoulder taps, at palusot na wala lang, ay mas lumalalim ang kanilang trip. Isang gabi habang magkasamang umuuwi. "Alam mo June Drake, minsan iniisip ko, paano kung di lang trip to?" "Bakit? Kinakabahan ka?" "Hindi. Kasi baka totoo na." Hindi na sila nagbibiruan mula noon. Pero dahil sa takot sa sasabihin ng iba, ay itinago nila ito. Sa court ay teammates pa rin ang kanilang palabas. Sa labas ay parang mag-best friend lang. Pero sa lihim na chat at mga tagpo sa madilim na kanto ng court ay may mga halik na hindi para sa laro. Hanggang sa dumating ang isang championship game. Bago magsimula ay niyakap ni June Drake si Rex. "Anong mangyari sa atin pagkatapos ng game? Kung manalo tayo, edi sabihin na natin, di ba?" Nanalo sila mga ka-Star Buzzers at sa harap ng buong barangay ay kitang-kita ng lahat ang isang yakap na mas mahigpit kaysa dati. Wala nang biruan at hindi na ito simpleng trippings lang, kundi totoo na ang lahat. O di ba?
Buti pa sila. Manly to manly ang kanilang peg. Hay, sana all na lang, di ba nga, ka-Star Buzzers? Ating ipagpatuloy ang hadaan ng 2 ohms na ewan kung bakit naging vaklushi sa huli. Kinabukasan, matapos ang championship, tahimik si Rex habang nakaupo sa bleachers ng court. Maaga siyang dumating tulad ng dati. Pero ngayong umaga, hindi bola ang laman ng kanyang utak, kundi ang pinakamamahal niyang si June Drake. Yung yakap kagabi, yung sulyap sa mata na parang nagsusumigaw ng damdamin na hindi pa rin kayang banggitin ang kanyang iniisip ng panahong iyon. Nakita ng kanilang coach ang pagiging tulala at tinanong si Rex. Ayos yung laro kagabi. Pero alam mo, may napansin ako. Ano po yun, coach? Parang may bago sa'yo ah. Iba yung gigil. Yung galaw. Para kang may pinanghawakan. Hindi sumagot si Rex. Ngumiti lang siya. Pero hindi pa panahon para ipaalam sa kanilang coach ang kanilang tsurutan. Samantala, si June Drake ay nagising sa 68 unread messages. Bakit niyakap mo si Rex ng ganun kagabi? Bro, trip-trip lang ba talaga yun? Lakas ng chemistry niyo, pre. Aminin mo na. Napakamot siya sa ulo. Natawa, pero may takot. Kaya ko bang panindigan to? Tanong niya sa kanyang sarili. Alam niyang hindi na biro ang lahat. Lalo na noong gabi bago ang laro. Nang magtagpo sila ni Rex sa likod ng court, ay doon unang sinabi ni Rex. Hindi ako sanay sa ganito, June Drake, pero gusto kita. Hindi lang dahil sa trip, kundi dahil ikaw yung una kong ginusto. Hindi siya agad nakasagot, pero pinisil niya ang kamay ni Rex. Isang simpleng sagot na nagsabing, ako rin. Sa group chat ng tropa, Jay, tang-inumin, may kakaiba talaga kay Rex at June Drake ha? Parang may something. Renzo, baka sila na nga. Support ako, basta hindi ako isama sa date nila. June Drake has left the group chat. Nang gabing iyon ay nagkita sila ni Rex sa may court. Tahimik, tanging tunog ng kuliglig at mga yabag sa asfalto ang naririnig. Nag-leave ako sa GC, bungad ni June Drake. Bakit? Ewan, natatakot ako. Baka pagtawanan nila tayo. Baka mawalan ako ng tropa, varsity pa naman tayo, di ba? Tahimik si Rex na lumapit at pinagmasdan siya. Alam mo, hindi ko inakala na tayo yung mag-uusap ng ganito. Sa simula, oo, aminin ko, trip lang talaga, di ba? Pero ngayon, ikaw na yung hindi ko maalis sa isip. Gusto mo ba talagang ituloy to, Rex? Oo. Kahit palihim? Kahit palaban. Nagkakasama pa rin sila sa practice, mga ka-Star Buzzers. Pero sa bawat pasa ng bola ay may lihim ng ngiti. Sa bawat tawag ni coach ay may sulyapan.
At sa bawat gabi ng katahimikan ay magka-chat sila, magka-video call at nagkakamustahan. Hindi pa handa ang mundo, pero sila dahan-dahan ng handa para sa isa't isa. Kahit trip lang ang lahat sa simula, ay naging totoo ito sa huli. Sa ngayon ay ini-enjoy lang ng dalawa ang anumang meron sa kanilang dalawa. Samantala, supportive ang kanilang tropa. Ngunit minsan ay hindi maiwasan ang tuksuan at asaran sa kanilang grupo. Subalit, hinahayaan lang ng dalawang lovebirds ang kanilang tropa dahil hindi naman sila pinandirihan matapos nilang isiwalat sa grupo ang kanilang tunay na nararamdaman. Minsan, pinagtatawanan sila, pero andun pa din yung respeto. Hindi na rin tinatanong ng kanilang mga katropa kung vaklushi ba sila o hindi. Ang importante ay nakikita nilang masaya ang lovebirds. Matapos ang championship game ay palihim na nagkikita ang dalawang basketbolista sa isang bakanteng lote. Bakanteng lote na siyang naging kanlungan ng palitan ng tukaan ng dalawang hunk basketbollistas. O diba? Yan po ang fictional story ng dalawang basketbolista na kung ating iisipin ay malabong mangyari sa totoong buhay. Ngunit sabi ng ating mga chismosang vaklushi at matrona, sa tindahan ni Aling Nena ay may mga ganitong eksena sa buhay na totoong nangyari. Well, swerte naman nila kung may ganito nga in real life. Kasi kahit ako, gustong-gusto ko ding magka-love life sa piling ng isang basketbolista. Ikaw din, di ba? Bet mo ding katsuwariwap ang isang basketbolista. Kung oo ang iyong sagot, ay i-comment mo na yan below, ka-star buzzer. Yan muna ang ating BL story for today. Sana'y nagustuhan nyo ang ating munting handog para sa inyo. Maraming salamat at magandang araw.